Basura ka na sa pamilyang ito, Flor. Pirmahan mo ang annulment na yan at lumayas ka na sa pamamahay ko bago pa kita kaladkarin palabas. Ang mga salitang iyon ni Rodrigo ay tila mga talim na bumaon sa dibdib ni Flor de Liza. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa loob ng 10 taong pagsasama nila bilang mag-asawa. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig sa loob ng malawak na dining room ay ang marahang pagaspas ng mamahaling kurtina at ang mabilis na tibok ng puso ni Flor na tila ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Nakatayo si Flor sa tabi ng hapagkainang puno ng mga paboritong putahe ni Rodrigo. Mayroong mainit pang kare-kare, ang espesyal niyang adobo na dumaan sa mahabang oras ng pagpapalambot, at isang bote ng alak na itinabi niya para sa gabing ito, ang kanilang ika-10 anibersaryo. Sa kanyang mga kandungan ay nakapatong ang isang luntiang tela, ang gown na tinitirahan niya para sa kanyang biyenang si Doña Faustina. Ang bawat hibla ng burda sa telang yon ay produkto ng puyat, pagod, at debosyon, dahil akala ni Flor, sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap bilang isang mananahi, ay tuluyan na siyang matatanggap ng pamilyang ilustre. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang karayom. Ang dulo nito ay bahagyang tumusok sa kanyang daliri, at isang maliit na butil ng pulang dugo ang namuang dahan-dahan, tila isang luhang gawa sa rosas na pumatak sa puting borda. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo habang nakatingin sa puting sobreng inihagis ni Rodrigo sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng pinggan ng pagkain. Rodrigo, anong ibig sabihin nito? Anibersaryo nating na yon. Akala ko ba ay magdiriwang tayo? Ang boses ni Flor ay parang hanging naglalakbay sa disyerto, tuyot at puno ng pangamba. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang malamig na titig ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Celebration? Para sa ano, Flor? Para sa 10 taon ng paghihintay sa wala? Sumingit ang tinig ni Doña Faustina mula sa pinto ng komedor. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga martilyong pako sa kabaong ni Flor. Suot ng matanda ang kanyang karaniwang nising mapangmata, ang tingin na laging nagpaparamdam kay Flor na isa lamang siyang mansa sa marangal na pangalan ng mga ilustre. Lumapit ang matanda at marahas na hinila ang telang hawak ni Flor. Aanhin ko ang basahang ito kung hindi mo naman mabigyan ng tagapagmana ang pamilyang ito. 10 taon kaming nagtiis sa iyo, Flor. Pinigyan ka namin ng tirahan, pinihisan ka namin, pinagmuha ka naming tao sa kabila ng pagiging dukha mo. Pero ano ang ibinalik mo sa amin? Isang baog na sinapupunan. Isang tuyot na lupang walang bunga. Nanginginig ang mga balikat ni Flor. Nais ning sumigaw. Nais ning sabihin na sinubukan niya ang lahat, na bawat gabi ay dinarasal niya na magkaroon sila ng anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Napatingin siya kay Rodrigo, naghahanap ng kahit kaunting awa, kahit isang sulyap ng pagtatanggol. Ngunit lumingon si Rodrigo sa kabilang direksyon, tila mas interesado sa mga anino sa pader kaysa sa asawang naghihingalo ang puso sa kanyang harap. "Mama is right, Flor," sabi ni Rodrigo sa boses na walang kaemo-emosyon. "Hindi na ako bata. Kailangan ko ng anak na magpapatuloy ng negosyo. At hindi mo yon kayang ibigay sa akin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sign the papers and just leave. Let's end this gracefully." Gracefully? Mapait na bulong ni Flor sa kanyang isipan. Paano nagiging maayos ang pagtatapon sa isang tao na parang isang sirang kagamitan pagkatapos pakinabangan ng isang dekada? Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng mas bata, mas maputi, at may dalang aura ng tagumpay. Si Cheska. Ang babaeng dati ay kilala ni Flor bilang malapit na kaibigan ng pamilya. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit na humahaplos sa kanyang hubog, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel, isang ultrasound image. Don't be so dramatic, Flor.
sabi ni Cheska habang lumalapit kay Rodrigo at humawak sa braso nito, isang pagpapakita ng pag-aari na hindi man lang tinanggihan ng lalaki. I'm pregnant. Ang batang ito ang magiging tunay na ilustre. Hahayaan mo ba siyang lumaki na walang pangalan dahil lang sa pagmamatigas mo? Isipin mo naman ang kapakanan ng bata kung may natitira pang hiya sa katawan mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Flor. Ang bawat salita ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang diwa. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang pait, kundi isang matinding pagkalunod. Ang ultrasound na yon ay ang huling pako. Ang 10 taon ng kanyang katapatan, ang mga gabi ng paghihintay kay Rodrigo habang itinatago ang sariling pagod sa pananahi, ang lahat ng sakripisyo niya para sabihin ng kailanman ay hindi siya minahal. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na hawak ng ibang babae. Lumapit si Doña Faustina kay Flor. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang ang layo. Amoy na amoy ni Flor ang mamahaling pabango nito na tila amoy ng kamatayan para sa kanyang pangarap. You are an incurable poison, Flordeliza. Isang uri ng puno na kumukuha lang ng sustansya pero hindi nagbubunga. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga gwardya. Kunin mo ang mga luma mong gamit at bumalik ka sa lungga kung saan ka nanggaling. Inihagis ng matanda ang luntiang gown sa sahig at tinapakan ito, dinungisan ang maselang burda na buong pusong ginawa ni Flor. Ang ingay ng pagpunit ng tela sa ilalim ng tahong ng matanda ay tila ang mismong tunog ng pagkawasak ng kaluluwa ni Flor. Walang imek na tumayo si Flor. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga, mabigat at hirap humakbang. Wala siyang kinuha, kundi ang kanyang lumang bag ng mga gamit sa pananahi. Ang tanging bagay na tunay na kanya. Bago pa man siya pumasok sa sumumpang mansyong ito. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang hapagkainang hindi man lang natikman ang kanyang pagmamahal. Hindi niya tiningnan ang lalaking minsan niyang tinawag na buhay. Lumabas siya sa malaking gate ng mansyon at doon ay sinalubong siya ng madilim na langit. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang bumagsak ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, malamig at malupit. Tumayo si Flor sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang lumang bag. Ang liwanag ng mansyon sa kanyang likuran ay unti-unting lumalabo, gaya ng paglahon ng lahat ng pinaniwalaan niyang totoo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa kalangitan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo ay naging dahilan ng kanyang pagkakaubos? At sa gabing ito ng kanyang pagkadurog, meron pa bang natitirang hibla ng pag-asa na maaari niyang gamitin upang muling itahi ang kanyang sariling buhay? Nakatayo lang siya doon, isang aninong, lulutang-lutang sa baha ng sariling pighati, habang ang mundo ay patuloy na umiikot. Walang pakialam sa isang pusong katatapos lang mamatay. Ang bawat hakbang ni Flor palayo sa mansyon ng mga ilustre ay tila paghila sa isang sinulid na nakakabit sa kanyang puso. Unti-unting binubunot, unti-unting pinupunit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang dilim ng gabi sa Forbes Park ay tila isang malapad na tilang itim na bumabalot sa kanyang pighati. At ang ingay ng malakas na buhos ng ulan ay nagsisilbing tanging saksi sa kanyang tahimik na pag-iyak. Bitbit ang kanyang lumang bag ng mga kagamitan sa pananahi. Sumakay siya sa unang jeepney na dumaan, hindi alam kung saan pupunta, hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa tanging lugar na naging saksi sa kanyang payak na pangarap bago pa man siya naging asawa ni Rodrigo. Ang lumang talyer ng pananahi sa gilid ng Riles sa isang sulok ng Maynila. Dito siya lumaki, sa gitna ng ingay ng mga tren at amoy ng sunog na goma at alikabok. Ang talyer ay isang maliit at barong-barong na istruktura, puno ng mga kalawang at mga lumang makinang hindi na umiikot.
Sa paglapit ni Flor sa pintuan, naramdaman niya ang pait ng kabalintunaan. 10 taon siyang nanirahan sa isang palasyong gawa sa marmol. Ngunit dito sa gilid ng riles, siya muling bumalik nang siya ay itapon na parang basahan. Flor? Ikaw ba yan, iha? Mula sa anino ng maliit na kusina sa loob ng talyer, lumabas ang isang matandang babae. Si Aling Rosa. Ang mukha nito ay parang isang mapa ng mahabang panahon ng paghihirap. Puno ng mga kulubot, ngunit may mga matang nagniningning sa malasakit. Siya ang dating guro ni Flor sa pananahi. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina nang maulila siya sa murang edad. Hindi nakasagot si Flor. Sa halip, ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas, at dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig at maduming semento. Ang kanyang bag ay nahulog, at ang mga gunting at mga hibla ng makukulay na sinulid ay nagkalat sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya muling mabubuo. Lumapit si Aling Rosa at agad siyang niliyad. Walang tanong, walang panghuhusga. Naramdaman ni Flor ang magaspang, ngunit mainit na palad ng matanda sa kanyang basang buhok. Tahan na, anak. Nandito ka na sa tahanan mo. Hayaan mong ang ulan ang maghugas sa lahat ng sakit. Pero huwag mo hayaang lunurin ka nito. Dinalasan ni Aling Rosa sa isang maliit na papag at pinainom ng mainit na kape. Ang usok mula sa baso ay tila isang maliit na yakap sa gitna ng nanunuot na lamig. Sa loob ng ilang oras, ang tanging tunog sa loob ng talyer ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong na tila isang malungkot na orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang bagong simula. Iniwan na nila ako, Aling Rosa, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng dumaang tren sa labas. Sabi nila, wala akong kwenta dahil hindi ko kayang magbunga. 10 taon, ginawa ko ang lahat. Naging alila ako sa sarili kong pamamahay para lang mahalin nila. Pero sa huli, isang ultrasound lang pala ang katapat ng lahat ng iyon. Huminga ng malalim si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ni Flor. Ang halaga ng isang babae, Flor, ay hindi nasusukat sa laki ng tiyan o sa dami ng anak na kaya niyang ilabas. Hindi ka isang taniman na pagmamay-ari nila. Ikaw ay isang manghahabi. At ang pinakamagandang disenyo ay hindi nabubuo sa isang gabi lang. Minsan, kailangang masira ang tela para makagawa ng mas matibay na kasuotan. Nang kumalma na ang kanyang loob, nagsimulang magligpit si Flor ng kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Sa ilalim ng isang lumang cabinet na puno ng mga tirang tela, napansin niya ang isang kahon na gawa sa kahoy, may makapal na alikabok at nakatali ng isang luntiang sintas. Naalala niya ang kahon na ito. Ito ang iniwan ng kanyang yumaong ama bago ito mawala, na noon ay hindi niya binuksan dahil sa takot sa mga alaala. Dahan-dahang kinalas ni Flor ang tali. Sa loob ng kahon, may mga lumang litrato, isang gintong thimble at isang makapal na envelope na may tatak ng isang ospital na pamilyar sa kanya. Ang ospital kung saan laging nagpapasuri ang mga ilustre. Kumaba ang dibdib ni Flor. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, binuksan niya ang envelope. Doon ay nakita niya ang isang medical report na may petsang 8 taon na ang nakakalipas. Pangalan ni Rodrigo ang nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. Binasa ni Flor ang bawat salitang medical. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang katotohanan ay unti-unting lumalabas mula sa mga pahina. Ang resulta ay malinaw. Hindi si Flor ang may problema. Si Rodrigo ay may kondisyong tinatawag na azoospermia, isang permanenteng kawalan ng kakayahang magkaanak dahil sa isang komplikasyon noon kabataan nito. Nabitawan ni Flor ang papel. Ang hangin sa loob ng maliit na talyer ay tila nawala. 8 taon. 8 taon siyang nilait, minaliit at tinawag na baog ni Doña Faustina. 8 taon siyang naniwala na siya ang may kakulangan, habang ang pamilyang ilustre ay alam ang totoo at ginawa siyang panakip butas
para protektahan ang dangal ng kanilang kaisa-isang anak. Ngunit ang mas malaking tanong na dumurog sa kanyang isipan ay ito. Kung baog si Rodrigo, ayon sa ulat na ito, kaninong bata ang dinadala ni Cheska na ipinagmamalaki ng mga ilustre sa buong mundo? Napatingin si Flor sa madilim na kalsada sa labas. Ang ulan ay tumitigil na, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi niyo lang ako ninakawan ng 10 taon? Bulong ni Flor habang mahigpit na hawak ang papel na magpapabagsak sa pader ng mga kasinungalingan ng mga ilustre. Ninakawan niyo rin ako ng pagkatao. At ngayon, ako naman ang kukuha ng lahat mula sa inyo. Ang bawat salitang nakasulat sa lumang papel na ito ay parang mga lason na dahan-dahang gumagapang sa aking mga ugat. Sinusunog ang bawat alaala ng pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 10 taon. Walang mas lulupit pa sa katotohanang ang dambanang inalayan mo ng iyong buong pagkatao ay binuo lamang pala mula sa mga semento ng panlilinlang. Nanginginig ang mga daliri ni Flor habang muling binabasa ang resulta ng pagsusuri. Permanent infertility due to childhood mumps complications. Ang petsa ay 8 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang matinding panlalait ni Doña Faustina, bago pa man siya piliting uminom ng kung ano-anong pait na halamang gamot para mabuhay ang kanyang sinapupunan, alam na nila. Alam ni Rodrigo na hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Niloko nila ako, bulong ni Flor. Ang kanyang tinig ay basag na parang kristal na tinapakan. Pinanood nila akong mahiya sa harap ng maraming tao. Pinanood nila akong umiyak gabi-gabi dahil akala ko ay may kulang sa akin. Habang sila, alam nilang wala akong kasalanan. Dinala ni Flor ang papel sa ilalim ng iisang bumbilya na nagbibigay ng madilim na dilaw na liwanag sa loob ng talyer. Ang anino niya sa pader ay tila isang multo ng babaeng dati ay puno ng pag-asa. Naalala niya ang bawat sermon ni Doña Faustina pagkatapos ng misa tuwing linggo. Naalala niya kung paano siya tiningnan ng matanda mula ulo hanggang paa na parang isang teste na sumisipsip sa yaman ng mga ilustre nang walang ibinibigay na kapalit. Anong gagawin mo ngayon, Flor? Tanong ni Aling Rosa na nakatayo sa may pintuan habang nakatanaw sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa yero ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa kaba ng dibdib ni Flor. Ang katotohanan ay isang sandata, pero kailangan mong malaman kung kailan ito dapat itira. Hindi pa sapat ito, Aling Rosa, sagot ni Flor, habang dahan-dahang itinatago ang papel sa loob ng kanyang bag. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang utang na loob na sinasabi nila. Gusto kong malaman kung bakit kailangang ako ang maging biktima sa dula-dulaan ng kanilang danggal. Bago pa man makasagot ang matanda, bumanat ang tunog ng isang cellphone mula sa loob ng bag ni Flor. Hindi ito ang kanyang karaniwang telepono na kinuha ni Rodrigo. Ito ay ang lumang unit na ginagamit niya para sa kanyang maliliit na kliyente sa pananahin noon. Sa screen, isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nag-aalangan na sinagot ni Flor ang tawag. Hello? Is ito si Mrs. Flor de Lisa Ilustre? Isang boses ng lalaki, formal, malamig, at walang bahid ng emosyon ang narinig niya sa kabilang linya. Ako nga po, sino ito? I am calling from the legal department of Prime Credit Finance. Tumatawag kami para ipaalam sa iyo na bilang primary signatory at guarantor ng Ilustre Textile Group, ikaw ang direktang responsabale sa unpaid loan na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Dahil sa default status ng kumpanya, sisimulan na namin ang proseso ng garnishment sa lahat ng asset na nakapangalan sa iyo sa loob ng 48 oras. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Flor. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Wala akong pinipirmahang loan. Isang hamak na mananahilang ako. Mrs. Ilustre, mayroon kaming hawak na mga dokumento na may lagda mo. Ang mga ari-ariang ginamit na collateral
ay nakapangalan din sa'yo. Kung hindi ka makakapagbayad o makikipag-ugnayan sa amin, hindi lang asset mo ang mawawala. Maari kang maharap sa kasong estafa at malakihang panloloko. Napabitaw si Flor sa telepono. Ang tunog ng boses sa kabilang linya ay nagpatuloy, ngunit hindi na niya ito naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paghinga ni Rodrigo noong nakaraang buwan, nang pilitin siya nitong pirmahan ang ilang mga papeles para sa insurance, habang siya ay abala sa pagtahi. Naalala niya kung paano ito naging sobrang lambing sa kanya noong mga panahong iyon. Hindi lang siya ginawang panakip-butas sa pagiging baog. Ginawa rin siyang biktima para sa mga utang na hindi niya kailanman nakita o napakinabangan. Inihanda na nila ang kanyang pagbagsak bago pa man siya palayasin sa mansyon. Napatingin si Flor sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pananahi. Ang mga kamay na ito na bumuo ng kagandahan para sa ibang tao ay siya palang gagamitin para itali ang sarili niyang mga paa sa bilangguan. Rodrigo, Doña Faustina. Bulong ni Flor, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luhang hindi na mapigil. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong ubusin, pati ang huling hininga ko? Lumingon siya kay Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang madilim at mapanganib na liwanag. Kailangan ko ng abogado, pero hindi yung uri ng abogadong binibili ng pera. Kailangan ko ng abogadong kayang pumatay gamit ang batas. Habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit ng Maynila, alam ni Flor na ang giyera ay hindi na lamang tungkol sa pusong sawi. Ito ay giyera para sa kanyang kalayaan, bago pa man siya tuluyang lamunin ng mga aninong nilikha ng pamilyang ilustre. Huwag kang magkakamaling tumapak sa lupang ito, Flor. Ang dumi ng iyong mga paa ay hindi nararapat sa aking bakuran. Ang tinig ni Doña Faustina ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balkonahe, matalim at puno ng puot, habang nakatanaw sa ibaba kung saan nakatayo si Flor sa labas ng malaking gate ng mansyon. Ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa lupit ng matanda, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa mga alahas na suot nito, habang si Flor ay nananatiling nasa ilalim ng anino ng bakal na rehas. Hindi naparito si Flor upang lumuhod. Hindi siya naparito upang magmakaawa na balikan ng buhay na tila isang magandang panaginip, ngunit isa palang bangumot. Paparito siya dala ang bigat ng 200 milyong pisong utang na isinabit sa kanyang leeg. Naparito ako para kausapin si Rodrigo, sigaw ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi habol sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit. Alam niyo ang ginawa niyo? Alam niyo ang mga dokumentong ipinapirma niyo sa akin. Paano niyo nagawang gamitin ako para sa inyong mga utang? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Faustina. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan patungo sa gate, bawat hakbang ay tila isang babala. Huminto ang matanda sa harap ng rehas. Ang kanyang muka ay puno ng paghamak. Utang? Flor, bilyon ang halaga ng pangalang ilustre na ipinahiram namin sa iyo sa loob ng 10 taon. Anang matanda sa isang mababang tinig na tila ahas na bumubulong. Binigyan ka namin ng pagkakataong huminga ng hangin na hindi amoy basura. Binihisan ka namin ng seda habang ang mga kauri mo ay nagtitiyaga sa basahan. Ang 200 milyon ay maliit na halaga lamang para sa upa mo sa buhay na hinding-hindi mo kailanman maaabot kung wala kami. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Utang na loob? Halos mabilaukan si Flor sa narinig. Ginamit niyo ako bilang panakip-butas sa pagkabaog ng anak niyo. Pinanood niyo akong magmukhang kaawa-awa habang alam niyo ang katotohanan. At ngayon, gusto niyo pang ako ang magbayad sa mga kasalanan niyo sa pera? Hindi ito utang na loob, Doña Faustina. Ito ay isang tanikala na binuo niyo para ubusin ang buhay ko. Lalong tumalas ang tingin ng matanda. Nilapit nito ang kanyang mukha sa rehas, sapat na para maramdaman ni Flor ang lamig ng kanyang presensya. Sino ang maniniwala sa iyo?
Isang hamak na mananahilaban sa pamilya ilustre? Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong yon ay totoo. Ang batas ay hindi tumitingin sa luha, kundi sa tinta sa papel. Kung gusto mong lumaban, siguraduhin mong may lupa kang tatayuan. Dahil sa oras na ito, kahit ang kalsadang kinatatayuan mo ay tila mas may halaga pa kaysa sa iyong salita. Tinalikuran siya ni Doña Faustina. Naglalakad pabalik sa loob ng mansyon nang hindi man lang lumingon. Ang pagsara ng malaking pintong kahoy ay tila isang huling hatol para kay Flor. Nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng gate hanggang sa bumaon ang mga ito sa kanyang balat. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay isang pisikal na bigat na tila gustong bumasag sa kanyang mga buto. Dahan-dahang lumakad palayo si Flor. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa namumuong luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Ngunit bago pa man siya makalayo sa pader ng mansyon, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa gilid ng mga halaman. Isa itong matandang lalaki, si Mang Simon, ang dating accountant ng pamilya na bigla ang tinanggal noong nakaraang buwan. Ang kanyang mga mata ay balisa at laging lumingon sa paligid, tila natatakot na may makakita sa kanya. "Ma'am Flor," bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at puno ng kaba. May mabilis siyang isiningit na isang maliit at lukot na piraso ng papel sa palad ni Flor, bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo na tila walang nangyari. Binuksan ni Flor ang papel sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang sulat ay madali ang ginawa, ngunit ang mensahe ay tila isang kidlat sa gitna ng kadiliman ng kanyang sitwasyon. Hindi lang ikaw ang biktima. Hanapin mo ang bodega sa lumang pier. Doon nakatago ang tunay na libro ng kumpanya. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa iyo, Flor, pati ang iyong nakaraan. Napakapit si Flor sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang halo ng takot at pag-asa ang bumabalot sa kanya. Anong lihim pa ang itinatago ng mga ilustre? At ano ang ibig sabihin ni Mang Simon na pati ang kanyang nakaraan ay ninakaw sa kanya? Habang ang hangin sa gabi ay humahampas sa kanyang muka, alam ni Flor na ang bawat hibla ng kanyang buhay ay nakatali sa isang mas malaking sabuatan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, hindi lang katotohanan ang kanyang hahanapin, kundi ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Huwag kang lilingon, Flor. Ang mga mata ng mga ilustre ay parang mga aninong nakasunod sa bawat galaw mo. Ang bulong ni Mang Simon ay tila isang malamig na hanging dumaan sa tainga ni Flor, sa loob ng maliit at madilim na kapehan sa tapat ng lumang pier. Ang amoy ng kape ay humahalo sa malansang amoy ng dagat at ang usok mula sa mga dumaraang barko. Dito, sa gitna ng ingay ng mga kargador at hiyawan ng mga nagtitinda, nadama ni Flor ang isang uri ng kaligtasang hindi niya naranasan sa loob ng mansyon. Nakatitig si Flor sa matanda. Ang mga kamay ni Mang Simon ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng mainit na kape. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay nagkukwento ng takot na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang accountant ng pamilya ilustre. "Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin, Mang Simon?" tanong ni Flor. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. "Pinanood niyo akong magmukhang tanga sa loob ng 10 taon. Pinanood niyo silang sirain ang buhay ko." Ibinaba ni Mang Simon ang baso. Ang tunog ng pagkiskis ng ceramic sa kahoy na lamesa ay tila isang mabigat na buntong hininga. "Dahil ngayon ka lang lumabas sa kanilang hawla, Flor. Nung nandun ka pa, ikaw ay parang isang ibon na ayaw makakita ng rehas. Pero ngayon ay pareho na tayong wala nang mawawala." Nilabas ni Mang Simon ang isang lumang folder mula sa kanyang kupas na bag. Dahan-dahan niya itong binuksan, inilalantad ang mga pahinang puno ng numero at mga pirma. Ang puso ni Flor ay tila hinahabol ng isang malakas na dagundong nang makita niya ang sariling niyang pangalan sa ibaba ng bawat dokumento. "Ito ang mga loan na sinasabi ng bangko," ani Mang Simon sa isang mababang tinig.
Hindi lang ito basta utang para sa kumpanya. Kung titingnan mo ang petsa, nagsimula ito noong mamatay ang iyong ama. Ang iyong ama, Flor, hindi lang siya isang simpleng mananahi. Napatigil si Flor sa paghinga. Anong ibig mong sabihin? Ang ama ko ay namuhay at namatay sa hirap. Umiling si Mang Simon. Iyan ang pinaniwala nila sa iyo. Ang ama mo ay nagmamay-ari ng isang malaking lupain sa probinsya na ngayon ay kinatatayuan ng pinakamalaking planta ng Ilustre Textile. Ang kasunduan ay dapat may hati ka sa bawat metrong tela na lumalabas doon. Pero bago ka pa ikasal kay Rodrigo, pineke na nila ang mga papeles para ilipat ang lahat sa pangalan nila. At noong kinasal ka na, ginamit nila ang iyong pangalan bilang front sa lahat ng kanilang mga ilegal na transaksyon. Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Flor. Hindi lang pala siya ginawang biktima sa kasal, ninakawan din siya ng kanyang mana, ng kanyang kasaysayan, at ng tanging alaala ng kanyang ama. Ang bawat pirasong tinapay na ibinigay sa kanya sa mansyon ay galing pala sa lupang dapat ay sa kanya. Ang bawat damit na isinuot niya ay galing sa pawis ng kanyang sariling lahi na ninakaw ng mga ilustre. Ang 200 milyon na hinahabol sa iyo? Pagpapatuloy ni Mang Simon, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Yan ang perang ginamit ni Rodrigo para bayaran ang kanyang mga bisyo at ang luho ni Cheska sa labas. Ginawa ka nilang panangga, Flor. Kapag bumagsak ang kumpanya, ikaw ang haharap sa kulungan, habang sila ay lumilipad patungo sa ibang bansa, dala ang perang ninakaw sa iyong ama. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagtigas ng kanyang mga kalamnan. Ang pighati na dati ay nagpapahina sa kanya ay unti-unting nagbabago, nagiging isang matalim at makinang na determinasyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dati ay hinahayaan niyang tapak-tapakan, ay tila bumubuo ng isang matibay na lubid na handang humila sa pamilyang ilustre, pababa sa kanilang kinalalagyan. Meron pa bang paraan para patunayan na peke ang mga pirma na ito? Tanong ni Flor. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga dokumento. Kailangan natin ang orihinal na libro na itinago ni Doña Faustina sa kanyang private vault, bulong ni Mang Simon. At kailangan natin ng tulong mula sa loob. Pero tandaan mo, Flor, sa oras na simulan mo ito, wala nang balikan. Hahabulin ka nila hindi lang ng demanda, kundi ng lahat ng kapangyarihang meron sila. Tumingin si Flor sa labas, sa malawak na dagat na tila walang hangganan. Naalala niya ang kanyang ama, ang amoy ng tela at ang tunog ng lumang makina. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang pananahimik. Hinayaan ko silang tahiin ang buhay ko ayon sa gusto nila. Wika ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ang marunong gumamit ng gunting. At sa pagkakataong ito, ako ang puputol sa bawat hibla ng kanilang kasinungalingan. Tumayo si Flor. Bit-bit ang bagong kaalaman na tila isang lihim na sandata. Ngunit bago siya makalabas ng kapehan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pinto. Ang bintana nito ay bumaba at doon ay nakita ni Flor ang mapang-asar ng ngiti ni Rodrigo. Masyadong madumi ang lugar na ito para sa isang ilustre, Flor. Sabi ni Rodrigo, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. O baka naman dito ka talaga nararapat. Kasama ng mga basurang tulad mo, hindi sumagot si Flor. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag, kung saan nakatago ang ebidensyang magpapabagsak sa lalaking ito. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon nang makita niya ang 2 lalaking lumabas sa sasakyan, mukhang mga tauhan na hindi basta-basta. Meron kaming kailangang makuha sa iyo, Flor, ani Rodrigo, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder na hawak ni Mang Simon. At hindi ako aalis dito hanggang hindi ko yon nakukuha. Ang bawat padyak ni Flor sa lumang makinang panahi
ay tila isang tibok ng pusong muling nabubuhay sa gitna ng katahimikan ng garahe ni Aling Rosa. Hindi ito ang makinang dekuryente at depindot na nakasanayan niya sa mansyon. Ito ay isang kalawanging bakal na nangangailangan ng pawis at lakas ng binti para umikot. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong nito, nararamdaman ni Flor ang isang uri ng kontrol na kailanman ay hindi niya naramdaman noong suot pa niya ang apelidong ilustre. Ang maliit na garaheng ito, na dati ay puno ng mga lumang gulong at basura, ay unti-unti niyang ginawang isang santuwaryo. Tinawag niya itong Flor de Liza's Freedom. Dito, ang mga tirang tela mula sa Divisoria ay nagiging mga makukulay na basahan, apron, at mga simpleng duster. Hindi ito marangya, hindi ito pangmayaman, ngunit ang bawat tahi ay matibay at tapat. Iha, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa makina, baka manginig na ang mga binti mo. Paalala ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang basong tubig sa tabi ng lamesang puno ng mga sinulid. Ngumiti si Flor, isang ngiting hindi na umaabot sa mata dahil sa pagod, ngunit may bahid ng dangal. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Mas masarap pang mapagod dahil sa sariling gawa kaysa mapagod sa pagluluto ng pagkaing pagsasawaan lang ng mga taong hindi marunong magpasalamat. Hindi nag-iisa si Flor. Sa paligid niya ay 3 kababaihan mula sa komunidad. Si Marites na iniwan ng asawa, si Elena na dating labandera na hindi na makakilos dahil sa rayuma, at si Jonalyn na isang batang ina. Tinuruan sila ni Flor na humawak ng karayom. Ang garahe ay naging lugar ng kwentuhan, iyakan at pagbangon. Ang bawat piraso ng telang kanilang pinagsasama-sama ay tila simbolo ng kanilang mga buhay na pilit na binubuo muli. Isang hapon, habang naglalakad si Flor patungo sa palengke, bitbit ang isang tumpok na mga natapos nilang apron upang ibenta. Isang itim at makintab na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang usok mula sa tambutsyo nito ay tila lumason sa sariwang hangin ng hapon. Bumukas ang pinto at lumabas si Rodrigo. Suot nito ang isang mamahaling polo na gawa sa seda, ang mismong uri ng telang paborito ni Flor na tahiin noon. Tumingin si Rodrigo kay Flor, mula sa kanyang mga tsinelas na may bahid ng putik hanggang sa kanyang buhok na nakapusod lamang ng mabilis. So, ito na pala ang freedom na sinasabi mo, Flor? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rodrigo habang tinitingnan ang mga apron na hawak ni Flor. Mula sa pagiging asawa ng isang ilustre, naging tindera ka na ng basahan sa palengke? How pathetic! Hindi sumagot si Flor. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang mga paninda. Naramdaman niya ang panghinginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Lumapit pa si Rodrigo, sapat na para maamoy ni Flor, ang pamilyar nitong pabango na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang ng pengke at lason. Bumalik ka na sa akin, Flor. Pirmahan mo ang kasunduan na hindi mo nahahabulin ang kumpanya at bibigyan kita ng sapat na pera para makabili ng maayos na bahay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo rito sa putikan. Tumingin si Flor ng diretso sa mga mata ni Rodrigo. Wala na ang dating takot. Wala na ang dating pagsamba. Ang putik na sinasabi mo, Rodrigo, ay madaling hugasan ng tubig. Pero ang dumi ng konsensya mo at ng pamilya mo, kahit anong bango ng pabango mo, hindi mo yan maitatago. You're playing a dangerous game, Flor, banta ni Rodrigo. Ang kanyang tinig ay naging malamig at mapanganib. Akala mo ba ay hahayaan kitang ipahiya ang pamilya ko gamit ang mga lumang papel na yon? You are nothing without the illustre name. Ang mga basahang ito, katulad mo rin ito, patapon. Itinaas ni Flor ang isa sa kanyang mga apron. Ang mga apron na ito ay ginagamit ng mga taong nagtatrabaho ng tapat para mapakain ang kanilang pamilya. Mas marangal ang basahang ito kaysa sa telang suot mo, dahil ang suot mo ay galing sa pagnanahaw sa pawis ng iba. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Rodrigo.
Hinablot niya ang isa sa mga apron at marahas na inihagis ito sa kanal sa tabi ng kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng tela sa maruming tubig ay tila isang saksak sa puso ni Flor. "Pick it up, Flor. Pick up your dignity in the mud," sabi ni Rodrigo bago muling pumasok sa kanyang sasakyan at humarurot palayo, nag-iiwan ng makapal na alikabok sa muka ni Flor. Nanatiling nakatayo si Flor sa gilid ng kalsada. Pinanood niya ang kanyang pinaghirapang gawa na unti-unting lumulubog sa maruming tubig ng kanal. Lumapit ang ilang mga taong nakasaksi sa pangyayari, puno ng awa ang kanilang mga mata. Dahan-dahan, yumuko si Flor. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Kinuha niya ang basang apron mula sa kanal. Gamit ang kanyang sariling panyo, pinunasan niya ang putik dito. Sa bawat haplos niya sa basa at maruming tela, isang bagong uri ng apoy ang nabubuo sa kanyang dibdib. Nang tumingala siya, nakita niya si Cheska na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa isa pang sasakyan, nanonood habang may hawak na baso ng kape. Isang malamig na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito habang hinahawakan ang kanyang tiyan. "Hindi ka pa rin ba nadadala, Flor?" Sigaw ni Cheska mula sa malayo. "Ang susunod na itatapon namin sa kanal ay hindi na lang tela. Isipin mo ang kaligtasan ng mga kasama mo sa garahe. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Rodrigo ang tungkol sa perang ito, Berto. Isang maling galaw mo lang. Pareho tayong babalik sa kalsada." Ang mga salitang iyon ni Cheska ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigil sa mundo ni Flor. Nakatayo si Flor sa likod ng isang malaking haligi sa parking lot ng isang mamahaling maternal clinic. Pilit na ikinukubli ang kanyang sarili sa dilim. Ang boses ni Cheska ay hindi na ang malambing at boses anghel na ipinapakita nito sa harap ni Doña Faustina. Ito ay puno ng otoridad, lason at desperasyon. Sa kabilang panig ng mamahaling sasakyan, nakita ni Flor ang kanilang dating driver na si Berto. Ngunit hindi ito ang Bertong nakayuko at sunod-sunuran sa pamilya ilustre. Hawak-hawak ni Berto ang baywang ni Cheska sa paraang hindi kailanman gagawin ng isang empleyado sa kanyang amo. Isang mapanuring haplos ang ibinigay ng lalaki sa tiyan ni Cheska. Ang tiyang sinasabi nilang magdadala ng bagong pag-asa sa mga ilustre. Napasandal si Flor sa malamig na semento ng haligi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa dalawa, naalala ni Flor ang kanyang sariling kalagayan. Ang kanyang mga kamay na may mga sugat pa mula sa paglalaba ng apron na dinitikan ng putik ni Rodrigo. Ang kanyang likod na sumasakit mula sa maghapong pananahi sa garahe. Ang kaibahan ng kanilang mga mundo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. Habang siya ay nagpapakababa para mabuhay ng tapat, ang mga taong sumira sa kanya ay nagpapakasasa sa isang kasinungalingang kasingkapal ng pader ng mansyon. "Huwag kang mag-alala, mahal," sagot ni Berto. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Naniniwala ang baog na si Rodrigo na siya ang ama. Hanggat hawak natin ang matanda sa leeg, tayo ang magmamana ng lahat. Isang buwan na lang at makukuha na natin ang pera. Ang bawat salita ay parang isang karayom na ibinabaon sa pandinig ni Flor. Ang kumpirmasyon na si Rodrigo ay niloloko rin ng sarili niyang kabit ay hindi nagbigay kay Flor ng kasiyahan. Sa halip, ito ay nagdulot ng isang malalim na pagkasuklam. Ang pamilyang ilustre na sobrang nagpapahalaga sa kanilang dugo at dangal ay kasalukuyang nag-aalaga ng isang ahas na sisipsip sa lahat ng kanilang yaman. Dahan-dahang inilabas ni Flor ang kanyang lumang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa bigat ng ebidensyang hawak niya. Ang bawat pagpindot niya sa aparato upang kumuha ng larawan ay tila isang hakbang patungo sa katarungan. Sa screen ng kanyang telepono, nakuha niya ang sandali kung saan hinalikan ni Berto ang noo ni Cheska. Isang pagpapahita ng pagmamahal na lihim at mapanganib. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamanman, isang maliit na tunog ng pagkiskis ng kanyang tsinela sa sahig
ang umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. "Sino yan?" sigaw ni Berto, agad na lumingon sa direksyon ni Flor. Mabilis na tumakbo si Flor patungo sa kabilang panig ng mga nakaparadang sasakyan. Ang kanyang hininga ay kapos. Ang kanyang mga binti ay tila bibigay na sa bigat ng kaba. Naririnig niya ang mabibigat na hakbang ni Berto na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Sa gitna ng kanyang pagtatago, hinawakan ni Flor ang gintong thimble ng kanyang ama na nasa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang anghat, ang kanyang paalala na hindi na siya ang dating Flor na madaling tapak-tapakan. Nang malapit na si Berto sa kanyang kinalalagyan, biglang may isang malakas na tunog ng pag-andar ng makina ng motorsiklo sa kabilang bahagi ng parking lot, na naging dahilan upang maantala ang atensyon ng lalaki. Ginamit ni Flor ang pagkakataong yon upang mabilis na makalabas patungo sa pangunahing kalsada, sumasabay sa dami ng mga taong lumalabas mula sa klinika. Nang makalayo na siya, huminto si Flor sa ilalim ng isang poste ng ilaw, hinihingal at basa ng pawis. Tiningnan niya ang larawan sa kanyang telepono. Ito na ang simula. Ang hiya na pilit na itinatago ni na Doña Faustina ay malapit ng mabura ng katotohanang sila mismo ang nag-imbita ng anay sa kanilang tahanan. Ngunit ang huling narinig ni Flor bago siya tuluyang umalis ay ang boses ni Cheska na tumatawag sa telepono. "Rodrigo, nasaan ka na? May nakita akong parang kamukha ni Flor dito sa labas ng klinika. Siguraduhin mong hindi niya tayo guguluhin, kundi mawawala ang batang ito." Ang bawat tahi ay may layunin, at ang bawat sinulid ay may hangganan. Nung mga panahong ako pa ang alipin sa bahay na yon, tahi ng pag-ibig ang ibinibigay ko. Ngunit na yon, ang bawat tusok ng aking karayom ay para sa paghihiganti. Isang uri ng paghihiganti na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng unti-unting pagbaklas sa kanilang mga kasinungalingan. Sa loob ng maliit na talyer, maingat na inihanda ni Flor ang isang bouquet ng mga puting rosas. Ngunit sa gitna ng mga bulaklak, isiningit niya ang isang maliit na sobre na kulay ginto. Ang kulay na paborito ni Doña Faustina dahil sumisimbolo ito ng yaman. Sa loob ng sobre ay walang sulat, kundi ang isang kopya ng resibo mula sa isang mamahaling alahas na binili ni Cheska gamit ang credit card ni Rodrigo, na ang nakalagay na address ng pagpapadalhan ay sa bahay ng pamilya ni Berto, ang driver. "Sigurado ka ba rito, Flor?" tanong ni Aling Rosa, habang pinapanood ang bawat galaw ng kumpas ng mga kamay ni Flor. Ang galit ay parang apoy. Kapag hindi mo kinontrol, pati ikaw ay matutupok. Tumitig si Flor sa salamin. Ang kanyang muka ay hindi na ang mukhang laging nakayuko. "Hindi po ito galit lang, Aling Rosa. Ito ay katarungan. Ang mga ilustre ay parang isang maranyang tela na puno ng anay sa loob. Kailangan ko lang silang hayaang kainin ang isa't isa." Sa mansyon ng mga ilustre, ang hangin ay tila laging mabigat mula nang lumayas si Flor. Pagaman naroon si Cheska, ang ingay ng kanyang pagrereklamo tungkol sa paglilihi ay hindi nakapagbigay ng katahimikan kay Doña Faustina. Isang hapon, habang nagkakape ang matanda sa harden, dumating ang bouquet ng mga rosas. Nang mabasa ni Doña Faustina ang nakatagong mensahe sa likod ng resibo, isang maikling kataga na nagsasabing, ang tagapagmana ay lumalaki sa bisig ng iba, hindi sa dugo ng ilustre. Naramdaman ng matanda ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay nanginghinig habang hawak ang papel. Para sa isang babaeng itinuring na relihiyon ang dangal ng pamilya, ang bawat duda ay parang isang patak ng asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao. "Cheska, halika rito!" Ang sigaw ni Doña Faustina ay umalingaw sa buong mansyon, sapat na para magulantang ang mga katulong na naglilinis sa malayo. Lumabas si Cheska mula sa kanyang silid, nakasuot ng manipis na seda, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. "Ano ba yan, Mama? Natutulog ang apo nyo. Huwag kayong maingay." "Apo?
O baka naman anak na isang hampas lupa. Ibinato ni Doña Faustina ang bouquet at ang resibo sa paanan ni Cheska. Ang mga talulot ng puting rosas ay nagkalat sa sahig, tila mga piraso ng nasirang dangal. Ipaliwanag mo ito. Bakit ka bumibili ng relo para sa pamilya ng driver natin? At ano itong mga kumakalat na balita na hindi si Rodrigo ang ama? Namutla si Cheska. Ngunit agad ding bumalik ang kanyang pagiging mapangahas. Sino ang nagpadala niyan? Si Flor? Maniniwala ba kayo sa isang desperadang babaeng itinapon na natin? Mama, naglilihi ako. Huwag niyo akong i-stress. Huwag mo akong gamitan ng stress, Cheska. Alam ko ang amoy ng kasinungalingan. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Mula ngayon, bawal kang lumabas ng bahay nang walang kasamang bodyguard na ako ang pipili. At ang driver na si Berto? Sisisantihin ko na siya ngayong gabi rin. Hindi niyo pwedeng gawin yan! Sigaw ni Cheska. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Sa kanyang isip, kapag nawala si Berto, mawawala ang tanging kakampi niya sa loob ng impyernong ito. Ang pagtatalo ay nauwi sa malakas na hiyawan. Si Rodrigo, nakapapasok pa lamang mula sa opisina, ay nagulantang sa nadat ng gulo. Ngunit bago pa siya makapamagitan, isang malakas na tunog ng palad na humampas sa pisingi ang bumasag sa lahat ng ingay. Sinampal ni Doña Faustina si Cheska ng napakalakas na naging dahilan upang mapaupo ang huli sa sahig. Ang tunog ng sampal ay tila isang hatol na nagtapos sa wad na kapayapaan ng mansyon. Huwag mong itataas ang boses mo sa akin sa pamamahay ko, gigil na sabi ng matanda. Kung mapatunayan ko na niloloko mo kami, hinding-hindi ka makakalabas ng buhay sa pinto na yan. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa mansyon, si Flor ay nasa kanyang maliit na silid, tahimik na tinatahi ang isang punit na damit ng isang batang kapitbahay. Naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa hangin. Alam niyang nagsimula na ang pagguho. Ang hiya na pilit na itinatago ng mga ilustre ay naging isang lason na sila mismo ang iinom. Napatingin si Flor sa kanyang gintong thimble. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Ito palang simula, Doña Faustina. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga tahi noon ay ibabalik ko sa inyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkawasak nila para mabuo muli ang kanyang sariling buhay? Ang bawat tahi ay hindi na lamang basta pagdurugtong ng tela. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang maliit na talyer, ang bawat tusok ng karayom ni Flor ay tila isang panata. Isang lihim na kasunduan sa kanyang sarili na ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisingi noon ay magiging isang makinang nahiyas sa gabing darating. Ang bagyo ay hindi nagsisimula sa malakas na hangin, kundi sa mabigat na katahimikan ng bawat patak ng ulan na unti-unting nagtitipon ng lakas. Nakatitig si Flor sa manikin sa kanyang harap. Ang suot nito ay isang gown na gawa sa pinakamahusay na puting silk na may mga bordang ginto na kasing talim ng mga kidlat. Ito ang kanyang masterpiece, ang kasuotang magsisilbing baluti niya sa pagpasok sa lungga ng mga leon. Hindi na siya ang mananahi na yumuyukod sa kagustuhan ng iba. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang tadhana. Iha, ang ganda ng iyong gawa ay nakakatakot. Bulong ni Aling Rosa habang maingat na hinahaplos ang laylayan ng damit. Parang may kaluluwa ang bawat hibla nito. Pero handa ka na ba? Ang pagpunta sa grand gala ng mga ilustre ay parang paglakad sa gitna ng isang nag-aapoy na kalsada. Huminga ng malalim si Flor. Ang amoy ng bagong telang silk ay humahalo sa amoy ng ulan mula sa labas. Hindi na ako natatakot masunog, Aling Rosa. Matagal na akong naging abo sa kamay nila. Ngayon, gusto ko namang makita kung paano sila matutupok sa sarili nilang kasinungalingan. Sa labas, ang dagundong ng kulog ay tila isang babala. Ang gabi
ay naging saksi sa pagtigas ng loob ni Flor. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang mansyon ng mga ilustre ay abala rin sa paghahanda. Ngunit ang kanilang paghahanda ay para sa isang wad na tagumpay, habang ang sa kanya ay para sa isang masakit na katotohanan. Habang maingat na itinutupi ni Flor ang gown, isang itim na sobre ang iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa pintuan ng talyer. Mabilis itong binuksan ni Flor. Ang sulat sa loob ay maikli, ngunit ang bawat letra ay tila nilubog sa lason. Flor, huwag kang magkakamaling magpakita sa gala bukas. Kung may natitira ka pang pagpapahalaga sa buhay ng mga taong nasa paligid mo, manatili ka sa lungga mo. Ang isang ilustre ay hindi marunong magpatawad sa mga taong pilit sumisira sa kanilang dangal. Rodrigo, naramdaman ni Flor ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot na mamatay, kundi dahil sa matinding puot na nararamdaman niya para sa lalaking minsan niyang minahal. Ginamit ni Rodrigo ang kaligtasan ni Aling Rosa at ng mga kababaihan sa talyer para takutin siya. Ang banta ay malinaw. Isang huling babala bago ang tuluyang pagkawasak. Dahan-dahang remukot ni Flor ang sulat hanggang sa maging isang maliit na bola ito ng papel. Inihagis niya ito sa basurahan kasama ng lahat ng mga tira-tirang tila. Tumingin siya sa salamin at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang isang babaeng hindi na kayang kontrolin ng kahit na anong banta. Ang bagyong darating, Rodrigo, ay hindi niyo kayang pigilan ng kahit anong pader, bulong ni Flor sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at puno ng determinasyon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon, si Cheska ay balisa habang nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang tiyan ay tila nagiging isang mabigat na pasanin sa halip na isang biyaya. Ramdam niya ang mga mata ni Doña Faustina na nakabantay sa bawat galaw niya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang tali na unti-unting humihigpit sa leeg ng bawat isa. Ang gabing ito ang huling gabi ng katahimikan. Bukas, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier at sa harap ng pinakamataas na lipunan, ang bawat hibla ng katotohanan ay malalantad. At walang sinuman, kahit ang pinakamakapangyarihang ilustre, ang makakatakas sa ganti ng isang babaeng wala nang mawawala. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng Manila Hotel Ballroom ay tila isang pagtatangka na tapakan ang anumang bakas ng kahirapan. Ang amoy ng libu-libong sariwang lili ay humahalo sa mamahaling pabango ng mga alta sosyedad na lumilikha ng isang hangin na kayang makalunod sa sinumang hindi sanay sa luho. Ang marahang pagtama ng mga kristal na baso ay lumilikha ng isang marangyang himig na sumasabay sa banayad na tugtog ng string quartet sa sulok. Ito ang gabi ng mga ilustre. Isang pagtitipon na hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa pagpapakitang gilas ng kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Faustina, suot ang isang itim na gown na puno ng mga diamante. Ang bawat ngiti niya sa mga panauhin ay tila isang maingat na piniling maskara. Sa tabi niya ay si Cheska, na pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na makeup. Hawak-hawak ni Cheska ang kanyang tiyan, isang paalala sa lahat ng naroon na ang susunod na tagagbagmana ng korona ng ilustre ay malapit ng dumating. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, simula ni Doña Faustina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng awtoridad. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Ilustre Textile Group. Ipinagdiriwang din natin ang pagpapatuloy ng aming lahi. Ang aking apo, ang batang magdadala ng aming pangalan sa susunod na henerasyon. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Si Rodrigo, na nakatayo sa likuran ng kanyang ina, ay humawak sa baso ng alak ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga mata ay balisa, pabalik-balik sa malaking pinto ng ballroom. Ang banta niya kay Flor ay malinaw, ngunit may kung anong bulong sa kanyang isipan na nagsasabing, ang babaeng 10 taon niyang minaliit ay hindi na basta-basta matatakot. Mama,
Masyado ng mahabang speech mo, bulong ni Rodrigo habang lumalapit sa ina. Let's just get this over with. Huwag kang mainip, Rodrigo. Sagot ni Faustina sa isang mahinang tinig na tila kislap ng kutsilyo. Kailangan nating ipakita sa kanila na tayo ay buo at matatag. Lalo na't kumakalat ang mga chismis tungkol sa iyong dating asawa. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, ang malalaking pintong kahoy sa dulo ng ballroom ay biglang bumukas. Ang tunog ng pagdama ng mga pinto sa pader ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Ang musika ay tila naglaho at ang lahat ng paningin ay natuon sa isang direksyon. Isang babae ang pumasok. Hindi ito ang Flor-de-Liza na kilala nila. Ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng may mga kamay na amoy tela at sinulid. Ang babaeng nakatayo sa pintuan ay tila isang reyna na nagmula sa isang mas mataas na dimensyon. Suot niya ang isang puting gown na gawa sa silk na may mga burdang ginto na tila mga buhay na apoy na yumayakap sa kanyang katawan. Ang bawat hibla ng kanyang damit ay nagpapakita ng isang talino at sining na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos sa itaas. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang muka na puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay nagnaningning na ngayon sa isang uri ng liwanag na nakakasilaw. Dahan-dahang lumakad si Flor patungo sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang matatag na tibok ng puso. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pahayag ng kalayaan. Nabitawan ni Rodrigo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang tanging ingay sa loob ng nakakangiting katahimikan. Namutla si Cheska at napahawak sa braso ni Rodrigo habang si Doña Faustina ay napatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa matinding galit at gulat. Flor? Bulong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huminto si Flor sa harap ng entablado kung saan nakatayo ang pamilya ilustre. Tumingala siya at tinitigan ng diretso si Doña Faustina. Ang isang maliit na ngiti, isang ngiting puno ng pait, tagumpay at katarungan, ay sumilay sa kanyang mga labi. Magandang gabi, Doña Faustina, ani Flor. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Naparito ako para ibalik ang isang bagay na nakalimutan niyo. Ang katotohanan. Naramdaman ng lahat ang tensyon na tila isang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay pabalik-balik kay Flor at sa mga ilustre. Wala kang karapatang mapariyan, Flor-de-Liza. Sigaw ni Faustina. Pilit na itinatago ang panghinginig ng kanyang boses. Guardia! Palabasin ang babaeng ito! Ngunit bago pa makakilos ang mga guardia, itinuro ni Flor ang malaking projector screen sa likuran ng entablado, na dapat ay magpapakita ng video ng kasaysayan ng pamilya ilustre. Huwag kayong magmadali, wika ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nakapaho kay Rodrigo. Ang palabas ay magsisimula pa lamang. Sa isang iglap, ang liwanag sa loob ng ballroom ay nagdilim, maliban sa malaking screen na nasa likuran ng entablado. Ang bulong ng mga panauhin ay tila naging isang malapad na kumot ng katahimikan nang magsimulang lumitaw ang unang dokumento. Hindi ito ang video ng kasaysayan ng pamilya ilustre na inaasahan ng lahat. Ito ay isang kupas na medical report na may tatak ng ospital 8 taon na ang nakalilipas. Ano ito? Patayin niyo ang screen na yan! Sigaw ni Doña Faustina, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng galit at takot. Sinubukan niyang habulin ang mga tekniko, ngunit ang mga ito ay tila estatwa na hindi gumagalaw sa kanilang mga pwesto. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mata sa ballroom ay nakabasa na sa pangalan ni Rodrigo Ilustre at sa salitang azoospermia, permanent infertility. Isang malakas na singhap ng gulat ang nagmula sa mga panauhin.
Tila isang hangin na humahampas sa mga pader ng hotel. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, mas matalas. Ang dangal na pilit na itinayo ni Faustina sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho sa harap ng mga taong pinakakinatatakutan niyang makakita ng kanyang kahihiyan. Ang 10 taon ng aking pagtitiis, simula ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumabalot sa buong silid, ay binuo niyo mula sa kasinungalingang ito. Tinawag niyo akong baog. Pinahiya niyo ako sa harap ng inyong mga kaibigan. Ngunit ang totoo, ginamit niyo lang ako para itago ang kapintasan ng inyong anak. Flor, stop this! You're lying! Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, binubura ang kanyang imahe ng pagiging isang matagumpay na negosyante. Lying? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Flor. Pindutin ang susunod na slide. Ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga larawan ni Cheska at ni Berto, ang driver. Hindi lang ito simpleng pagkikita. Ito ay mga larawan ng kanilang lihim na pagsasama sa parking lot ng maternal clinic, ang mga haplos na hindi para sa isang amo, at ang huling dokumento, isang DNA laboratory request na nagpapatunay na ang batang dinadala ni Cheska ay walang kaugnayan sa dugo ng mga ilustre. Napaupo si Cheska sa hagdaneng entablado. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Si Doña Faustina naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang kaisa-isang anak at sa babaeng pinili nito ang kapalit ni Flor. At hindi lang yan, pagpapatuloy ni Flor, habang ang screen ay nagpapakita naman ng mga audit reports at ang mga peking pirma na ginamit ni Rodrigo para ilipat ang mga utang sa pangalan ni Flor. Ang yaman ng mga ilustre ay binuo mula sa pagnanakaw sa lupa ng aking ama. Ang 200 milyong utang na isinabit niyo sa akin, yan ang presyo ng inyong kawalang hiyaan. Ang ingay sa loob ng ballroom ay naging parang isang nag-aalitap-tap na apoy. Ang mga panauhin na dati ay yumuyukod sa mga ilustre ay nagsimulang tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang salitang nakakahiya ay umalingaw-ngaw mula sa bawat sulok. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pintong kahoy ng ballroom ay muling bumukas ng marahas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang panauhin. Isang pangkat ng mga lalaki na nakabarong at may mga ID ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mabilis na pumasok. Mr. Rodrigo Ilustre, you are under arrest for multiple counts of falsification of public documents, estafa, and large-scale financial fraud. Ani ng nangungunang opisyal habang inilalabas ang warrant of arrest. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Rodrigo ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang kapangyarihan. Si Doña Faustina ay tuluyang nawala ng lakas at napasandal sa pader. Ang kanyang mga diamante ay tila nawala na ng kislap sa gitna ng kanyang pagkakaubos. Tumingin si Flor sa kanila sa huling pagkakataon. Walang tuwa sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang bawat hibla ng katotohanan ay nailatag na. Ang telang hinabi ng mga ilustre ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Tapos na ang dula-dulaan, Rodrigo. Bulong ni Flor habang dahan-dahang tumatalikod upang lisanin ang ballroom. Ang hiya na ibinigay niyo sa akin ay ang hantungan na kayo mismo ang gumawa. Ngunit habang naglalakad siya palabas, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Cheska, na ngayon ay nagsisimulang sumigaw dahil sa sakit ng kanyang tiyan sa gitna ng matinding stress. Isang panibagong biyahe patungo sa ospital ang magsisimula. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pamilyang maghihintay sa labas ng kwarto. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ng pulis sa basang semento ay tila isang malupit na oyayi na naghahatid kay Rodrigo patungo sa kanyang bagong tahanan,
ang likod ng rehas. Habang ang mga asul at pulang ilaw ay humahalinhin sa pagliwanag sa kanyang maputlang muka, ang bawat kislap ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingang itinahi niya sa loob ng 10 taon. Sa loob ng ballroom, ang kanina ay punong-puno ng halakhak at tunog ng mga kristal na baso, ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsang binabasag ng mahihinang bulungan ng mga natitirang panauhin. Ang mga ilustre na dati itinitingala bilang mga Diyos ng lipunan ay naging mga paksain na lamang ng panunuya sa loob ng isang gabi. Si Doña Faustina ay nanatiling nakatayo sa gitna ng entablado, ngunit ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing tuwid ng dati. Ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila nagiging mabibigat na bato na gustong lumunod sa kanya. Pinanood niya ang pag-alis ng kanyang kaisa-isang anak, ang lalaking itinuring niyang kaluwalhatian ng kanilang lahi na ngayon ay kinakaladkad na parang isang karaniwang kriminal. Mama, tulungan mo ako! Flor, bawiin mo ito! Ang huling sigaw ni Rodrigo bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ngunit wala itong nahanap na tugon, kundi ang malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Flor kay Doña Faustina. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang matatag na hatol. Huminto siya sa harap ng matanda, na ngayon ay tila isang lantang bulaklak sa gitna ng marangyang harden. Ang dangal na ipinagmamalaki niyo, simula ni Flor. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kasing talas ng labaha. Ay binuo niyo sa ibabaw ng aking mga luha. Ngayong gabi, ang telang iyon ay tuluyan ng napunit. Wala nang natira sa inyo, kundi ang katotohanan kayo mismo ang sumira sa inyong sarili. Hindi makapagsalita si Faustina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Flor ang takot sa mga mata ng matanda. Hindi takot sa batas, kundi takot sa hiya. Ang kahihiyang hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Sa isang sulok, si Cheska ay nakaluhod sa sahig. Hawak ang kanyang tiyan habang ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng mga ilustre ay naglaho na parang bula. Wala nang lumalapit sa kanya. Ang mga taong kanina lang ay bumabate sa kanya ay lumalampas na lamang. Tila ba siya ay isang mansa na ayaw nilang mahawakan. Lumapit ang isang opisyal ng bangko kay Doña Faustina, may hawak na mga dokumento. Doña Faustina, dahil sa mga natuklasang fraud at ang hindi mabayarang utang ng kumpanya, ang mansyon at lahat ng asset ng Ilustre Textile ay isa sa ilalim na sa sequestration simula bukas. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang kinalalagyan nyo. Ang tunog ng mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak sa huling pag-asa ng matanda. Napakapit si Faustina sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa mamahaling tela habang unti-unti siyang napapaupo. Tinalikuran na sila ni Flor. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, naramdaman niya ang pagluwag ng isang mahigpit na buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Paglabas niya sa pintuan, sinalubong siya ng malinis na hangin ng madaling araw. Wala na ang ulan. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa kanyang paglaya. Sa di kalayuan, nakita niya si Aling Rosa na naghihintay sa kanya sa loob ng isang simpleng taxi. Ngumiti si Flor, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang gintong thimble ng kanyang ama. Hindi na siya ang asawa ng isang ilustre. Siya na si Flor de Liza, ang babaeng humahabi ng sarili niyang bukas. Ngunit habang umaandar ang taxi palayo sa Manila Hotel, napansin ni Flor ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa anino. Isang malamig na kaba ang dumaan sa kanyang batok. Alam niyang ang karma ay matamis. Ngunit ang mga taong nawala ng lahat ay kadalasang nagiging pinakamapanganib. Tapos na ang gabi, Flor, bulong ni Aling Rosa habang hinahawakan ang kanyang kamay.
Pero ang laban para sa iyong bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Wala nang matitira sa'yo, Faustina. Kahit ang huling piraso ng iyong dangal ay kukunin ng bangko sa loob ng ilang oras. Ang tinig ng sheriff ay tila isang malupit na hatol na umalingaw-ngaw sa malaking hall ng mansyong ilustre. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nakauniporme na naglalagay ng mga pulang sticker ng sequestration sa bawat mamahaling gamit ay tila mga saksak sa puso ni Doña Faustina. Nakaupo ang matanda sa isang nag-iisang maleta sa gitna ng malawak na sala. Wala na ang mga katulong. Wala na ang mga tagapagsilbi. Ang mansyong dati puno ng halimuyak ng mga bulaklak ay amoy alikabok na ngayon at amoy ng pagtatapos. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Flor, suot ang isang simpleng puting blusa at pantalon. Ngunit ang kanyang presensya ay tila natpaliwanag sa madilim na silid. Hawak niya ang isang luntiang tela, ang gown na hiniling ni Faustina sa kanya noong gabi ng kanyang pagkapahiya. Dahan-dahang lumapit si Flor sa matanda. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marmol na sahig ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya sa loob ng 10 taon. Huminto siya sa harap ni Faustina, na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pait at matinding pagkatalo. Naparito ako para ibalik ito, ani Flor. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang halong galit, kundi isang malalim na pagpapakumbaba. Inilapag niya ang luntiang gown sa kandungan ng matanda. Ang bawat tahi nito ay galing sa aking pagsisikap. Gusto kong makuha niyo ito dahil ito ang huling bagay na naguugnay sa akin sa pamilyang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Faustina habang hinahawakan ang tela. Ang marangyang burda ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Isang miron ng lahat ng bagay na nawala sa kanya. Gusto mo ba akong pagtawanan, Flor? Gusto mo bang makita kung gaano ako kababa ngayon habang ikaw ay nagniningning? Umiling si Flor. Hindi po ako naparito para manliit. Naparito ako para palayain ang sarili ko. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin ay binabayaran ko na ngayong araw. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga pader na ito, kundi sa katapatan ng puso. Tumayo si Faustina. Pilit na pinatitigas ang kanyang nanghihinang mga binti. Isang araw, Flor, babawi kami. Hindi matatapos ang pangalang ilustre sa ganito lang. Ang pangalang ilustre ay tapos na, Faustina, dahil binuo niyo ito sa mga kasinungalingan, sagot ni Flor habang dahan-dahang tumatalikod. Sana ay mahanap niyo ang inyong kapayapaan sa maliit na paupahang lilipatan niyo. Habang naglalakad si Flor palabas ng gate sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang mansyong dati ay kulungan sa kanyang paningin ay isa na lamang lumang gusali. Sumakay siya sa kanyang taxi, kung saan naghihintay si Aling Rosa. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, patungo sa kanilang bagong talyer, muling napansin ni Flor sa rearview mirror ang itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa kanila mula sa mansyon. Ang bintana nito ay bahagyang gumaba at doon ay nakita niya ang mga mata ni Berto, ang driver ni Cheska. Ang kanyang tingin ay puno ng puot at desperasyon, tila isang hayop na nasugatan at handang pumatay. Aling Rosa, mukhang hindi pa tayo tapos, bulong ni Flor. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang malakas na tunog ng pagharurot ng makina ang narinig nila. Ang itim na sasakyan ay biglang pumiit sa tapat ng taxi, dahilan upang mapapreno ng marahas ang driver. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa kalsada ay tila isang hiyaw ng panganib sa gitna ng tahimik na kalsada. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at lumabas si Berto. May hawak na isang bagay na nakatago sa kanyang likuran. Ang kanyang muka ay pawis na pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang papalapit sa pinto ni Flor. Flor! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Berto,
Ang kanyang boses ay paos at puno ng galit. Dahil sa'yo, wala na kaming matutuluyan ni Cheska. Dahil sa'yo, nawala ang lahat ng pangarap ko. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kita. Napayakap si Flor kay Aling Rosa. Ang katahimikan sa loob ng taxi ay napalitan ng isang nakakapanginig na pakot. Ang bawat hibla ng kanyang bagong simula ay tila muling pinagbabantaan ng mga anino ng nakaraan. Ang bawat sugat ay may sariling paraan ng paghilom, hindi sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa paghabi ng bagong alaala sa ibabaw ng mga peklat na iniwan ng kahapon. Ang bawat tusok ng karayom na dati ay nagdudulot ng hapdi ay unti-unti nang nagiging simbolo ng aking muling pagsilang. Sa gitna ng kalsada habang nakatutok ang galit ni Berto, ang matinis na tunog ng papalapit na sirena ng pulis mula sa kabilang kanto ay tila isang tinig mula sa langit na nagpapatigil sa oras. Ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw na tumatama sa mga pader ay nagdulot ng takot sa mga mata ni Berto. Sa isang iglap, ang lalaking dati ay puno ng yabang ay mabilis na bumalik sa loob ng kanyang itim na sasakyan at humarurot palayo, nag-iiwan ng usok na mabilis ding tinangay ng hangin. Naiwang nanginginig si Flor sa loob ng taxi. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang init ng palad ni Aling Rosa ay muling nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hayaan mo sila, Flor. Ang mga taong nabubuhay sa dilim ay laging natatakot sa liwanag. Bulong ng matanda. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maliit na garahe sa gilid ng Riles ay wala na. Sa halip, isang malinis at modernong atelier sa gitna ng Makati ang nakatayo, na may malaking karatulan na gawa sa tanso. Flor de Liza's Freedom. Ang amoy ng alikabok ay napalitan ng amoy ng sariwang jasmine, at ang tunog ng lumang makina ay napalitan ng masayang kwentuhan ng higit sa 20 kababaihan na binigyan ni Flor ng bagong pagkakataon sa buhay. Ngayong gabi ang kanyang kauna-unahang solo fashion show. Ang bulwagan ay punong-puno ng mga taong dati ay tumitingin sa kanya ng may panghuhusga. Ngunit na yon ay may bakas ng paghanga. Ang bawat gown na lumalabas sa entablado ay hindi lamang gawa sa silk at lace. Ang mga ito ay may mga burda ng kwento ng bawat babaeng nagtahi nito. Mga kwento ng pag-asa, pagbangon, at paglaya. Sa pagtatapos ng show, lumabas si Flor sa entablado. Wala na ang puting gown na puno ng ginto. Suot niya ang isang simpleng terno na kulay asul, kasing linaw ng langit pagkatapos ng bagyo. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na humuhugas sa huling bakas ng pait sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang anino ang tumayo mula sa likurang bahagi ng bulwagan. Isang lalaking nakasuot ng kupas na Amerikana, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay lubog at puno ng pighati. Si Rodrigo. Naglakad si Rodrigo patungo sa paanan ng entablado, habang ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang dating makapangyarihang ilustre ay tila isang pulubi na naghahanap ng kahit kaunting barya ng atensyon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat isa ay may dalang pagsisisi na huli na para bayaran. Flor, ang kanyang boses ay paos, basag, at puno ng desperasyon. Patawarin mo ako. Nawala na ang lahat sa amin. Si Mama ay may sakit at wala kaming pambili ng gamot. Si Cheska ay iniwan ako matapos malaglag ang bata. Flor, ikaw lang ang pag-asa ko. Mahal pa rin kita. Nanatiling nakatayo si Flor sa itaas ng entablado. Nakatitig sa lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Naramdaman niya ang matinding pintig sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa pag-ibig o galit. Ito ay dahil sa awa. Isang uri ng awang nararamdaman mo para sa isang taong piniling sirain ang sarili niyang buhay. Rodrigo, ang boses ni Flor ay malinaw, umaabot sa bawat sulok ng tahimik na silid. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay sa sarili ko upang makausad ako. Ngunit ang pagbabalik, ang telang pinunit nyo ng paulit-ulit,
ay hindi na kailanman maibabalik sa dati nitong anyo. Ang bawat hibla ng aking buhay ay pagmamay-ari ko na ngayon. Yumuko si Rodrigo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Ang kahihiyang dinala niya sa harap ng maraming tao ay ang kanyang sariling karma, ang kabayaran sa 10 taon ng pagmamaliit sa isang tapat na puso. Tinalikuran siya ni Flor at naglakad pabalik sa likod ng entablado kung saan naghihintay ang kanyang mga kasamahan. Habang humahakbang siya palayo, narinig niya ang huling pagsusumamo ni Rodrigo. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa kanyang silid sa likod ng entablado, tiningnan ni Flor ang kanyang sarili sa salamin. Ang gintong thimble ng kanyang ama ay kumikinang sa kanyang daliri. Isang huling katanungan ang sumagi sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang mga bituin sa labas ng bintana. Tapos, na nga ba talaga ang lahat? O mayroon pa bang isang lihim na hindi pa nabubunyag tungkol sa kanyang tunay na pagkatao na maaring bumagumuli sa kanyang hinaharap? Ang huling tahi ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sariling sugat na matagal nang hinayaang nakabukas. Sa ilalim ng ginintuang sinag ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng kanyang atelier, pinagmasdan ni Flor ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig, wala na ang takot. Ang bawat kalyo sa kanyang mga daliri ay tila mga medalyang nagpapatunay na ang isang babae, gaano man kadurog, ay kayang buiin muli ang sarili. Isang hapon, ilang araw matapos ang kanyang fashion show, nagpasya si Flor na bisitahin ang isang lugar na hinding-hindi niya akalaing babalikan. Isang maliit at madilim na paupahan sa dulo ng isang masikip na eskinita sa tondo. Ang amoy ng kanal at nagtambak na basura ay humahalo sa init ng semento. Isang malupit na paalala ng buhay na kinamumuhian noon ni Doña Faustina. Ang pagtulak ni Flor sa lumang pintong kahoy ay lumika ng isang mahabang tunog, tila isang daing mula sa isang gusaling pagod na sa bigat ng panahon. Sa loob, sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakita niya ang dating makapangyarihang matanda. Si Doña Faustina ay nakabalot sa isang kupas na kumot. Ang kanyang muka ay tila isang tuyot na dahon, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng mga diamante. Naparito ka ba para panoorin ang aking paghihingalo, Flor? Ang boses ni Faustina ay tila kaluskos ng tuyong papel, mahina at puno ng pait. Dahan-dahang lumapit si Flor at inilapag ang isang basket ng prutas at mga gamot sa tabi ng matanda. Hindi siya nagsalita ng may galit. Ang kanyang presensya ay tila isang kalmadong dagat sa gitna ng nagnangalit na bagyo ng nakaraan. Hindi po, Doña Faustina, mahinahong sagot ni Flor. Naparito ako para tapusin ang lahat. Ang put na itinanim niyo sa puso ko ay matagal ko nang binunot. Hindi habil karapat-dapat kayong patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong mamuhay ng may kapayapaan. Isang butil ng luha ang gumulong sa kulubot na pisngi ng matanda. Ang lahat ng aking iningatan, ang pangalan, ang dangal, lahat ay naglaho na parang usok. Wala akong iniwan sa aking anak, kundi ang isang buhay na puno ng kahihiyan. Ang dangal ay hindi itinatayo sa pangalan ng pamilya, kundi sa katotohanan ng ating mga gawa, wika ni Flor habang dahan-dahang tumatayo. Sana ay mahanap niyo ang inyong kapayapaan bago ang huling paglubog ng araw. Paglabas ni Flor sa maliit na kwarto, nakita niya si Rodrigo na nakasandal sa pader ng eskinita. May hawak na baso ng alak, ang kanyang mga mata ay puno ng selos habang tinitingnan ang marangyang sasakyan na naghihintay kay Flor sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang nagbago ang tibok ng puso ni Flor. Ang lalaking ito, na dati ay kanyang Panghinoon at mundo, ay isa na lamang estranghero sa kanyang paningin. Flor! Bulong ni Rodrigo. Tila naghahanap pa rin ng isang pagkakataon. Huwag na, Rodrigo, putol ni Flor. Ang ating kwento ay natapos na sa gabi ng anibersaryong iyon. Huwag mo nang subukang tahiin ang isang telang matagal mo nang sinunog. Sumakay si Flor sa kanyang sasakyan at hinayaan ang lungsod
na dumaan sa kanyang bintana na tila isang pelikulang wala ng kulay. Pagdating niya sa Flor de Liza's Freedom, sinalubong siya ng tawanan ng mga kababaihang dati ay sawi, ngunit ngayon ay mga reyna na ng sarili nilang mga buhay. Lumapit sa kanya si Aling Rosa at iniabot ang isang tasa ng tsaa. "Maayos na ba ang lahat, anak?" tanong ng matanda. "Opo, Aling Rosa. Ganap na po akong malaya." Humarap si Flor sa kanyang bagong disenyo. Isang damit na hindi gawa sa silk o seda, kundi sa koton, payak ngunit matibay, kasing tibay ng kanyang paninindigan. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimulang magpakita. Wala na ang takot sa bukas. Wala na ang pangangailangang patunayan ang sarili sa ibang tao. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng pagsasakripisyo. Ito ay isa ng obra maestra ng pag-asa. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang gintong thimble sa kanyang daliri, tila isang pasasalamat sa kanyang ama, at sa bawat luhang nagpatatag sa kanya. Nakangiti si Flor habang unti-unting pinapatay ang mga ilaw sa kanyang atelier. Ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang sa kanyang loob may isang liwanag na hinding-hindi na muling mamamatay. Tapos na ang huling tahi. Handa na siya para sa isang bagong simula na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Maynila ay tila isang marahang pagtupi ng isang mahaba at makulay na tela. 3 taon na ang lumipas mula nang ang huling hebla ng pot ay tuluyang maputol sa puso ni Flor de Liza. At sa bawat sandaling nagdaan, ang katahimikang tinatamasan niya ngayon ay kasing tamis ng amoy ng bagong pinitas na sampagita sa umaga. Sa loob ng malawak at maliwanag na atelier ng Flor de Liza's Freedom, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mahigit 20 makina ng pananahi na tila mga tibok ng pusong nagkakaisa sa iisang layunin. Hindi na ito ang tunog ng paghihirap. Ito ay awit ng pag-asa. Pinagmasdan ni Flor ang kanyang mga kasamahan. Mga babaeng dati ay biktima ng karahasan, mga inang iniwan ng pagkakataon, at mga anak na nangangarap ng mas magandang bukas. Sa bawat ngiti nila, nakikikita ni Flor ang sarili niyang muling pagsilang. Si Aling Rosa ay nakaupo sa isang tila trono na silya sa gilid, tahimik na naggagansilyo, habang binabantayan ang bawat galaw sa loob ng silid. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon na nagbibigay ng kapanatagan sa lahat. Lumapit si Flor sa matanda at marahan itong hinawakan sa balikat. Isang pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga labi. "Maayos ng lahat, Aling Rosa," bulong ni Flor habang nakatanaw sa malalaking bintana. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga butil ng ulan na nagpatubo sa ating hardin ngayon. Ang balita tungkol sa mga ilustre ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Si Doña Faustina ay pumanaw na 1 taon na ang nakalilipas sa loob ng isang charity ward, dala-dala ang kanyang mga alaala ng yaman na hindi naman niya nadala sa kabilang buhay. Si Rodrigo naman ay balitang namumuhay sa isang malayong probinsya. Nagtatrabaho bilang isang karaniwang kargador, malayo sa karangyaan at kapangyarihang minsan niyang inabuso. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang dahan-dahang pagguho ng bawat pader na itinayo sa kasinungalingan. Hindi na nagtanim ng galit si Flor. Ang pagpapatawad ay hindi niya ibinigay dahil sa kahilingan ng iba, kundi dahil ito ang susi sa kanyang sariling bilangguan. Sa kanyang pagpapatawad, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa paghingi ng paumanhin ng mga nakasakit sa kanya, kundi sa kanyang sariling desisyon na huwag nang maging biktima. Hinawakan ni Flor ang gintong thimble sa kanyang daliri, ang tanging pamana ng kanyang ama na naging saksi sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. Naunawaan na niya ngayon ang tunay na aral ng kanyang buhay. Ang isang babae ay parang isang matibay na tela. Maari siyang gupitin, maari siyang tahiin sa ibang anyo,
at maaari siyang madumihan ng putik ng mundo. Ngunit hanggat ang kanyang mga hibla ay gawa sa dangal at katotohanan, hinding-hindi siya tuluyang masisira. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa apelidong dala o sa dami ng diamante sa leeg. Ito ay matatagpuan sa bawat tahi ng ating pagkatao na iniaalay natin sa pagtulong sa iba. Sa huling sulyap ni Flor sa kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang babaeng malaya, matatag at buo. Dahan-dahang pinatay ni Flor ang malaking ilaw ng atelier. Hinahayaan ang liwanag ng buwan na pumasok sa silid. Wala nang takot sa dilim dahil ang liwanag ay nagmumula na sa kanyang loob. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang ganap na kalayaan. Isang kalayaang hinabi niya gamit ang sarili niyang mga kamay, ang sarili niyang pawis, at ang sarili niyang pag-ibig sa kanyang pagkatao. Tapos na ang kwento ng Flor de Liza na api. Nagsisimula na ang walang hanggang kwento ng Flor de Liza na nagtagumpay. Ang mga ilaw sa atelier ni Flor de Liza ay dahan-dahan nang namamatay. Ngunit ang liwanag ng kanyang tagumpay at kapayapaan ay mananatiling buhay sa ating mga alaala, gaya ng isang tahi na hinding-hindi na muling makakalas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali ng mahabang paglalakbay na ito ni Flor. Habang binubuo ko ang bawat kabanata, aaminin ko na paulit-ulit na nadurog ang aking puso. Lalo na sa sandaling binitawan ni Flor ang kanyang karayom nang makita ang sobre ng diborsyo sa tabi ng pagkaing pinaghirapan niya. Ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha na humahalo sa ulan dahil alam kong ang kwentong ito ay sumasalamin sa maraming tunay na karanasan ng mga kababaihan sa ating paligid. Mga pusong tapat na binaliwala, ngunit piniling bumangon ng mas matatag. Ang kwentong ito ay bunga ng maraming pagsasaliksik at pagmamasid sa ganda at pait ng tunay na buhay. Ang ating buhay ay parang isang piraso ng mamahaling tela. Minsan, kailangan nating gamitin ang matalim na gunting ng katotohanan upang putulin ang mga maruruming hibla ng nakaraan, gaano man ito kasakit, upang makagawa tayo ng isang mas marangal at mas matibay na disenyo para sa ating sarili. Hindi ang apelyido ng ibang tao ang nagbibigay sa atin ng halaga, kundi ang bawat tahi ng ating sariling pagkatao na binuo natin sa gitna ng hirap at ginhawa. Sa inyong palagay, naging sapat ba ang naging karma ng pamilya Ilustre para sa lahat ng sakit na ibinigay nila kay Flor? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo rin bang tuluyang lumayo o bibigyan niyo pa ng isang huling pagkakataon si Rodrigo? Gusto ko ring malaman, habang pinapakinggan niyo ang kwentong ito, nasaan ba kayo ngayon? Nagluluto ba ng hapunan? Naglalaba? O marahil ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay mahalaga at bawat kwento ay pinapakinggan. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng yakap at inspirasyon. Nawai maging matibay ang bawat hibla ng inyong pananalig at manatiling maganda ang disenyo ng inyong bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento, ang obra maestra ng paglaya. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.